na public service, usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Tolstas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, gaya po ng dati, muli po kaming mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng palatuntunan ng Lapid Fire. At sa mga nais pong lumahok sa ating pong palatuntunan sa pamamagitan po ng inyong mga reaksyon, meron po tayong landline sa ating himpilan. Ang number po ay 412-0288. Samantala, sa mga nais pong magpadala ng kanilang reaksyon sa pamamagitan po ng ating text line, ang numero po ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa umagang ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang nagliliyaw na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Sinampahan na po ng kaso si Lapid ho. Kasong grap sa Sandigan Bayan. Hindi po ako yun. Si Lito Lapid po yun. Ito po ikaugnay ng 4.3 million na pagbili po ng liquid fertilizer nung siya po ay governor pa ng Pampanga. Ang tagal ng kaso dito sa Pilipinas, ano? Isipin mong governor pa ang damuho. Nakadalawang term na sa Senado yan. Ngayon pa lang pala maipapay. Sa madalit sabi, kung ito po ang pattern ng mga pagpapail ng kaso, siguro po sa by 2030, baka yung kay Isko Moreno na maipile. O baka mas matagal pa ron. 2040. Ganun din po itong wala na rin nangyari sa questionable at anomalous sale ng
IBC Channel 13 property. Napakarami po niyan eh. Pero ganun pa man, mga kaibigan, marami ng kaso itong si Lito Lapid. Kasama rin po siya doon sa Kwan eh. Sa PIDAP. Na dito naman nangyari yun, sa Rizal naman, yung fertilizer ba yun? Tapos naging Deodorant naging deodorizer. Mga kaibigan. Eh, yan po, may kaso rin siya ron, di ba? Ito ho yung sa Kwan, sa Lahar Scam, silang mag-ama, wala na yon? Wala na ba nangyari doon? Wala pa resulta. Wala pa rin resulta yun? Wala pa rin? Wala pa. Ito itong sinasabing 4.3 million na ibinili ng fertilizer ni Lito Lapid po, mga kaibigan, bahagi po raw ito ng 728 million na fertilizer funds Scam. na ginamit po na i-divert ito para sa kampanya ni noon dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo 2004 elections po yun, ho? Sa madalit sabi, ngayon pa lang, ho, masasampa ang kaso, ang tagal, 11 years, no? Gaano pa katagal ulit para matapos? Yan. Makikita pa kaya natin kung makukulong ito o hindi? Abutin pa kaya natin, Naku mga po. kaibigan? Paano yan? Kung yung mga testigo, patay na. Ayan. Namatay na yung mga testigo sa kasong yung yan. star witness dyan, di ba? Pinatay na noon. Yung Oo. babaeng journalist. Yun na nga, hindi mo patayin yan. Oo. Ibig ko sabihin, kusa nang mamamatayan sa tanda. Oo. Dahil sa tagal ng panahon, di ba? PIDAP. Hindi PIDAP ito. Ano ito? Joke bulante ito. Mga kaibigan. Ito, sinasabi, wala raw pong naganap na public bidding dyan. In violation ng Section 3E. At Section 3G ng Republic Act number 3019 or mas kilala po sa tawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act nung kanyang aprobahan yung pagbili ng fertilizer na walang public bidding. Mga kaibigan, no? Ang sabi, kasama raw po sa mga nakasuhan dito, sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, si Berhel Baltasar Yabot, ang provincial treasurer. Masarap na pwesto yung treasurer eh. Oo. Nasa iyo yung Puro kayamanan treasure. Di ba? Ingat yaman. Provincial accountant na si Benjamin de Guzman Yuzon. Ayan po ha. At kasama rin po dito yung si Dexter Alexander Vasquez. Ang may-ari po ng D.A. Vasquez Macro-Micro Fertilizer Resources at si Maria Victoria Aquino Abubakar, Leolita Aquino. Mga incorporators po ito ng Malayan Pacific Trading Corruption Corporation. Sa madalit sabi, magpipiyansa. Kailangan magpiyansa po ni Lito Lapid sapagkat siya'y kakampanya pa eh. Kailangan niya kumampanya po sa pagtakbo niyang alkalde sa Angeles City. Mga kaibigan, dahil ang kanyang term ay finish contract na po sa Senado. June 30, 2016. Kumbaga sa OFW, finish contract na Ba? sa Senado. Sana tuluyan ng mapinish ang contract niya sa buong Pilipinas at sa lahat ng pwesto. Mantakin ninyo ito, mga kaibigan. Isa pa itong yung wonderful courage na sinasabi po ng mga mga naunang nag-observe dito sa bansa natin ng panahon ng mga Kastilaloy, di ba? Oo. Ng mga angkanyatong Kastilaloy. Abay, akalain ninyo, ang isa sa observation nila
sa kabila ng napakaraming kapintasan, Oo. may isa pa yung wonderful courage. Ha? Napakagandang katapangan nga naman. Oo. Isipin mo, si Lito Lapid naging governor, Oo. naging vice governor, di ba? Oo. Tapos naging senador. Sa lahat po ng hinawakan niyang pwestong yun, wala siyang ginawa. Wala. Sayang ang Puro pera ano. dyan. Tapos, Pagnanakaw. nadiskubre, marami palang nakaw. Nako. O, meron po sa lahar, meron po dyan sa fertilizer, at meron pa sa PIDAP na Nako. ginawa naman deodorizer. Oo. Ha? Ano ho ito? Ano tawag natin dito? Wonderful courage nga naman ito para tumakbo ka pa. No. Ha? Ipagpatuloy mo pa pagtakbo mo sapagkat mga kaibigan, isang malaking katapangan yan eh. Kumbaga kay Francis Tolentino, Oo. wonderful courage din po yan. Dapat Pagkatapos gawin ninyo- nilang ano yan partido, no? Pagkatapos Partido, niyong wonderful magsipangotong dyan sa mga motorista, sa mga Driver. nagtitinda ng kung ano-ano, nakakanin, mga kaibigan, ultimo nagtitinda ng sigarilyo, Oo. ginagatasan ninyo, sa kabila niyan, may tapang pa kayo, may wonderful courage pa kayo, para ika nga po ay kumandidatong senador. Oo. Ano gagawin natin batas dyan? No. Yung batas lang na makuna ng literato yung mga kawalang hiyang ginagawa ng MMDA Oo. Sasabihin mo, pwede ninyong ididemanda pa ninyo. Wiretapping mga daw, gago no? ka. Ako nga kakandidato, di ba? May commercial Percy. Ano? Yun, wonderful courage Iba yun. din. Ganda Isa pa hong may wonderful courage, itong si Manila Vice Mayor Francisco Isko Dumagoso. Sa pagbabalik po natin, mga kaibigan, dahil ang oras po natin ay meron na po tayong 15 minuto makalipas ang ganap na ikasyam ng Yumaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 Minute. now, This is still a The BBC Minute is the world's news stories. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. This time check's brought to you by iCool. Get cool with iCool. Hip na hip ang world of iCool. Instant cool na kakaiba. iCool ka lang, iCool ka lang. iCool menthol gum, kinis, bubble jam. Chill at the world of iCool. Cool na cool, sa sarap. iCool ka lang, iCool ka lang. Get cool with iCool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuwiya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting wiya, long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa ating pong palatuntunan, pero may public service muna tayo rito mga kaibigan. At may mga babatiin din po tayo na nakikinig sa atin sa Ibayong Dagat. Ito po'y public service mga kaibigan ng isa nating avid listener. Matagal na po nating avid listener ito.
nandun pa tayo sa dating himpilan. Hanggang ngayon, sinusundan po tayo nito. Sila po'y nandun sa Europe, pero hindi ko nasasabihin ko saan. Ito ho'y public service sapagkat yung kanyang lola nawawala po, 90 anyos na. Si Nanay Edeng, 90 taong gulang na po ito. Baka po meron sa inyong nakakakilala at nakakita dito kay Lola Edeng o Nanay Edeng na 90 anyos na po. Nawawala siya. Kung sino man po ang nakakakilala, tulungan niyo po na mahanap itong si Lola, maibalik doon sa kanyang pamilya. Si Nanay Edeng huli pong nakita sa Makati Medical Center habang siya ay nagpapacheck up. Pero ang balita, may kumuha daw po sa kanya na di kilalang tao. Baka nasindikato ito. Alam na, di ba? Baka nalaman kasi sipin mo, 90 years old, pumunta ka sa Makati Medical. Baka po natunugan, di ba? Kung sino man ang makakakita sa kanya, maaari po ninyong ipagbigay alam sa kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang anak na si Enrique Cruz. Vanguardia. Enrique Cruz Vanguardia. Mga kaibigan yan. O kaya sa amin, itawag nyo na lang ho dito sa amin. Dito sa ating himpilan. At hindi lang ho yan kasi po kung sino makakakita, makapagtuturo kay Nanay Edeng na 90 anyos na po, na taga San Ildefonso, Bulacan. Ang tunay niyang pangalan ni Mercedes Vanguardia Cruz ng San Ildefonso, Bulacan. Meron pong pabuya na hindi po maliit na halaga. Katunayan po 100,000 piso. Ang laki. Mga kaibigan. At itawag na lang ninyo sa aming himpilan o kaya doon po sa kanyang anak na si Enrique Cruz. Kaya lang walang number na ibinigay, kaya binibigay na ho namin sa inyo ang aming number. At yung nananawagan dito, isa po sa kanyang mga apo na nandoon po sa Europe na malimit po nakikinig dito sa ating programa. Binabati naman natin mga kaibigan, yung mga kababayan nating nakikinig dyan sa Hong Kong. Ang sabi nila, good, I can watch your program here. Ayun, Hong Kong po yung tinutukoy niya. Kindly greet Mr. Randel Balyo, Miss Vicky Minjola, George Chan, and Dennis Chan. Ayan, binabati natin ulit si Mr. Randel Balyo, Miss Vicky Minjola, George Chan at si Dennis Chan na nakikinig po lagi dyan sa atin sa Hong Kong. Okay, magpapatuloy tayo. Yung pinag-uusapan natin wonderful courage ng mga tumatakbo. Kahanga-hanga naman kasi talaga ang kanilang katapangan sa pagtakbo. Katulad halimbawa, Lito Lapid. Yan. Ba't di ka hahanga dyan? Ang tagal mo sa politika, wala kang ginawa. Diyos Mario. Hindi magkakot ng kaso. Puro kaso ka pa. Oo. Wala ka nang ginawa. Hindi ka dumadalo sa mga public hearing. Session. Nung minsan ka dumalo, nagalit ka pa. Nagkalat ka mo. Hindi, nagalit pa ano sabi? Minsan siyang dumalo, abay pinagsasalita siya, ba nagalit? Kasi nagsalita lahat ng senador ng committee. Ikaw naman na Senador Lapid, ikaw na lang hindi nagsasalita. Ano ba masasabi mo? Sabi niya. Teka muna niya. Akala ko ba sabi niyo, hearing ito? Ba't may speaking? Diba? Ngayon dumalo rin siya dun sa kwan. Sa impeachment ni Corona. Yan. Abay, pagkatapos nung hearing, nung
deliberation, Mm. aba, hinahanap ng mga empleyado ng Senado yung toga. Ginamit nila as ano. Kasi nagkulang ng isa. Soli yun Eh ako pa nga natanong eh. Oo. Nandun kami ni Ka Jerry, nagkakape kami rin sa lounge. Oo. Ang sabi nung nakita niyo ba yung kasi nahanap ho namin kulang ng isa yung toga. Ako hindi niyo ba alam? Ayun nasalubong ko natanaw ko si Lito Lapid. Lumabas 8 yung toga. Nung tanongin ba't niyo 8 yung toga? Aba pupunta ako sa recto. Magpapagawa ko ng diploma. At ito'y pakikita ko sa mga anak ko. Oo. Na ako'y nag-graduate. Papakuha ng litrato. Graduation, Yan. picture. Eh di wonderful courage yan. Oo Tatakbo ka na naman sa Angeles. Yun ang mga anak niya, makapal din ang mukha. Senador naman. Si Mark Lapid, Oo. pagkatapos magpayaman dyan sa Department of Tourism, kasama ito sa demanda ng ng Lahar Iskam eh. Mm. 'Di ba Oo. sa Pampanga? Naging governor din ng Damuhong 'yan eh. Ngayon senador naman, siya naman ang papalit sa tatay niya. Oo. Anong klaseng pagkatao meron nito mga ito? Ang liliit ng utak nito eh. Kung tutusin mo, kinakailangan ho nating gumamit pa ng microscope para mapatunayan nating may utak yan. Akalain mo ang puhunan niya ni wonderful courage. Hindi ba? Kahang-hangang katapangan ang kanilang puhunan para magawa mo yun ng isang tao yun, di ba? Oo. Isipin mo, naka-Rolex na ngayon si sandali lang ito binabalita ko, ilang taon na siya dyan, mag-aanim na, di ba? Si Mark Lapid na mayabang, di ba? Panahon pa siya ni GMA doon. Tourism, nalagay na siya dyan. Dati GMA ng GMA yan, ngayon Liberal Party naman. Di ba? Walang kasing kapal ang pagmumuka. Kaya nung may tanong mo, ikaw Lapid, di ba? Kamag-anak mo ba niya si Lito Lapid tsaka si Mark Lapid? Lagi ko na lang sinasagot, sa palagay ho ba ninyo, itong banat ko na ito, ituring pa akong kamag-anak niyan. Mga kaibigan, di ba? Kasi sinasabi ko na lang, ultimo yang si Plander Estrada na yan. Yan. Yan ang nagtanong sa akin. Sa katotohanan lang. Nung yan naging guest sa kapihan nung matapos makalaya. Di ba? Nandun pa sa tabi niya si Mayor Lim nun at saka si Binay Napapagitnaan siya nagtanong ako. Ngayon, siyempre, bago ka magtanong, mag-identify ka ng iyong sarili, pakikilala mo ang sarili mo. Di sinabi ko, pangalan ko. Sabi pa ni Plander Estrada, ang pangit umarte niyang hayop na yan, no? Doon pa lang mabubuisit ka na eh. Yung nakatingin ng pailalim, yung yung masama, masama, Pulis Makati. Pulis Makatingin. Yung pailalim ba na pataas, di ba? Nakailalim pero pataas ang tingin, di ba? Para sinasize up yung tao. Parang nanunukat, di ba? Mandadangkal. Di ba? Alam mo, sabi niya, ano mo si Lito Lapid, kamag-anak mo ba? Sabi ko, dati ho. Yan. Pero tinanggal ko na ho yan, binura ko na yan sa listahan ng mga kamag-anak ko. Kasi hindi naman ako may problema eh. Sila may problema eh. Magpalit kayo ng apelyido, hindi ako. Di ba? Tama. Jesus Mariosep, ano ba ginawa ko sa apelyidong yan? Binaboy ko ba yan? Hindi, ginagamit ko kahit itong apelyido man lang ang maging puhunan ko para makapaglingkod ako sa taong bayan. Tama. Di ba? Para sa ikabubuti ng ating bansa sa pamamagitan nitong ating pagsasalita sa radyo, hindi ba? Hindi katulad nyo. Yung pangalan ni Jess Lapid, ginasgas nyo ng husto. Di ba? Bakit? Magiging Lito Lapid ka ba kung walang Jess Lapid nung araw? Sino ka? Di ba? Dati pati hati-haya ka lang. Di ba? Sa pelikula.
Pati hati-haya ka lang dati. Stuntman eh. Palundag-lundag. Oh, ngayon naging senador ka pa. Tapos gusto mo pa maging mayor ng Angeles City. Abay, maawa naman kayong mga Kapampangan. Ha? Eh, sobra na yan. Di ba? Kami na nga nananawagan sa inyo, sobra na yan. Sobra na. Tigilan nyo na yan. Di ba? Na kayo boboto pa. Tigilan na natin yung katarantaduhang yan. Di ba? Oo, tama. Gagawin nyo pa mayor yan. Sus Mario. Mayor pa. Ayawa na. Pagkaganyan, no? Tapos, darating, manonood ka ng TV. Makikita mo, pagmumukha ni Isko Moreno. Ano tawag mo ron? Wonderful courage. Ano sabi, Peter? Sabi dun sa commercial niya alam ko ang buhay ng isang batang hindi kumakain. Kakain sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hindi na. Tapos, alam ko rin, ha? Walang baon pagka pumapasok. Hindi ako kumakain. Alam ko rin ang matira sa barong-barong. Alam ko rin ang mahiga sa mga bangketa. At alam ko rin kung paano mamulot ng basura. Yan ang mga tirada. Commercial yun. Commercial sa radyo. Commercial, para sa pagtakbo. Oo. Ngayon, kung alam Hindi, bueno. Pag-uusapan natin yung commercial dahil kami, nagkamali siya eh. Si Isko Moreno na magpapagawa ng commercial. Dapat magpapagawa lang pala siya ng commercial sa atin na. Dito na. Ako sana ang umisip ng commercial niya para naging makatotohanan. Drama. Drama. Mamaya, naiyak kami. sa pagbabalik natin, mga kaibigan, pag-aralan natin kung mas maganda yung commercial niyang yan o yung naisip kong commercial. Oras po natin, 9:30. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maganda, no? Bakit kita iboboto, Lito Lapid? Bakit kita iboboto, Isko Moreno? Sino pa ba? Dami. Bakit kita iboboto, Binay? Erap. Erap. No. Hala. Nagkaroon ng survey sa internet. Internet, ha? Online internet. survey. Online survey. 64% tinatanong kung sino iboboto nyo sa Maynila na alkalde. Nakita ko 64% Alfredo Lim. 20. Erap Estrada 28. Naku po, bumaba na. Amado Bagaching 8. Naawa ako sa dalawang to bakit? Pagsamahin man yung boto nila, wala pa rin Panalo pa rin si Lim. Dagdagan pa natin ng 10%. Wala Panalo pa rin si Lim. Wala na. Malapit na ang paghuhukom. Malapit ng sentensya si Erap. At saka si Isko, balikan natin. Ngayon, ito si Isko. Sana tayo ang kinontak niya para gumawa po nung kanyang commercial sa kanyang pagtakbo. Kasi unang-una,
pag nag-commercial ka, dati ka na di ba? Oo. Vice Mayor ka, tatakbo kang senador. Mm. Dapat ang commercial mo, yung accomplishment mo. Tama. Tama yun, oo. Track record ang sinasabi, di ba? Accomplishment, oo. Dapat, ito po, nung ako'y Vice Mayor, ganito Yan. ang ginawa ko. Yan. Yan. Hindi. Ano sabi, Peter? Ulitin mo nga. Ako niya, alam ko ang bata na hindi kumakain pagka pumapasok. Walang baon. Teka, dyan muna tayo ha. Alam ko niya ang bata na hindi kumakain. Pagpasok. Pagpasok. Kasi nung pumasok yan, napagalitan yan. Bakit? Akalain mo pumasok, kumain doon? Hindi naman recess. Hindi naman recess yun. Nagkaklase kayo kumain. Kaya alam niya yun, ang hindi kumakain pag pumapasok. Wala kasing pagkain dun Ang pagkain nasa recess. Di ng lolo ko, di ba? Ano pa? Alam ko ang nararanasan ng bata na natutulog sa barong-barong. Yan. Barong-barong. Nawalang minsan butas-butas ang bubong. Oo. Nauulanan na. Nauulanan. At walang damit. Wala, ayun, yung pa isa sa alam ko rin. Dapat ganito ang dapat ganito ang commercial. Alam ko ang kalagayan ng isang bata. Ayan. Na natutulog na walang damit. Na nakahubo. Kaya nga ako nagsasayaw nung nakahubo. Kasi wala siya damit. Ng macho dancer. Nakahubo. Ang katunayan nga alam yan ni Jingay. Pati na lang si Tatamar kaya hindi na makapagsasalita. Tungkol sa pagsasayaw ko na nakahubo. At hindi lang nakahubo, kundi nakabukol pa. Nakabukol pa. Habang ako'y nakatihaya sa swimming pool. Yan. Di ba may litrato siyang gano'n? Meron. Kumalat yung poster niya, no? Ang katunayan nga pagka naghanap kayo sa Google, yun ang lalabas. ng larawan niya. Aba, hindi lang nakabukol. Nakalabas pa. Parang Dracula. Yun ang katunayan na ako'y sanay ng nakahubo. Yan ang commercial. Yan, Di ba? Nakatotohanan, no? Dapat, ba't wala kang masabing track record? Dapat yun ang ipangalandakan mo. Para sabihin ng tao, nakarapat dapat kang iboto. Yun. Pero kung ang pag yung commercial mong pinalalabas na yan, abay, pang maalala mo kaya yan Hindi naman pang kampanya yan Sa drama pwede yan. Doon sa paiyakan, di ba? Sabi pa alam ko rin, ang maghalo, mangalkal ng basura. Yan na. Yan na. Maghalo, Maghalo pa. Totoo nga yan Yung mga, yung mga kontrata ng basura dito sa mga sinalkal namin yan At nagkapera kami dyan. Dapat track record ang sinasabi natin na ginawa mo. Yun ang ipangangalandakan mo. Paano kung wala? Tama. Siyempre, doon ka magre-resulta sa drama. Aartihan mo yan, di ba? Mag-aarte ka. Para kang si Erap. Walang masabing accomplishment. Pwede ba yung puro Erap sa mahirap? Erap. Ano nga yun? Para saan nga yun? May napabuti bang Hindi namin kailangan yung era para sa mahirap. Ang kailangan namin, pera para sa mahirap. Tama. Diba? Hanap buhay. Wala, kami pineperahan nyo Diba? Dapat era pineperahan ng mahirap. Sabi pa ni Isko, naranasan ko rin, iniiwan ako ng magulang. Sa ibang bahay, doon ako natutulog. Paano bata ka pa lang, walang hiya ka na Pinababantayan siya sa ibang tao. Sabi nga nung iba nung iba nakausap ko sa Tondo Alay, si Isko. Sus Mariosep dapat yan nasa tiyan pa lang ng nanay niya, namatay na yan napakawalang utang na loob yan Sa magulang? Katunayan wala akong, diba ako si Isko. Katunayan nga. Ito ba, pwede mong gamitin sa drama ito?
Ang katunayan nga ho, ako'y walang utang na loob. Alam na alam ho ni Manlevy yan. At lalong alam-alam ni Manjo Arisa yan. Na ako'y walang utang na loob. At ako'y pinaglihi sa ulupong. Na matapos po akong alagaan. Eh sila ho'y tinuka ako eh. Nagkatuka. Tinuka. Tuklaw. Actually, ang Tuklaw middle name ko yan eh. Isko. Sabi ni Isko, di ba? Eh mga kaibigan ang katunayan nga ho, kami ni Jingay nung araw. Yan. Madalas kami niyan, doon kami nagkakilala sa Cruisin Manila. Yan nung Cruisin Manila ay matatagpuan dati. Nasa ilalim po yan, basement ng Ambassador Hotel. Doon ho ako, lagi nung araw eh. Naranasan ko makipagyakapan. Uy! Sa kapwa lalaki. Naku po! Diba? Ha? Mga kaibigan, yan ang totoo. Wala yun, namulot na. Gas-gas na yan. Wala na yan. Drama na yan, gas-gas na. Si Erap naman na nagsasabi niyan eh. Ano? Alalahanin mo, nanggaling ka sa basura. Sa tambakan ng basura, doon ka nanggaling. Di ba? Sabi niya, namin yan, alam na namin yan. Wala ka kasi, alam nga namang ipangalandakan yan track record eh. Abay, pinagbawal ko dyan yung bus eh. Nang walang lagay. Pagka umilagay, pwede. Yun. Yun hong ghost employee, katakot-takot ho yan, na pinagkakwartahan ko. Ang katunayan umabot yan sa kalahating bilyon mahigit. Naku po. Kaya nga may official record yan. Yan, documented yan. At ito ho'y dokumentado, hindi ho ito daldalan. Hindi ho ito salita. Documented eh. Nakasampa nga ho yung kaso sa ombudsman eh. Na ako'y nakademanda ng plunder eh. Ayan ang track record mo. Di ba? Ano pa? Katunayan nga ho, ang aking track record bilang vice mayor, ako'y nakademanda ulit. Sa kaso ng bigas. Bigas naman. Kunyari ho kasi nagkaroon ng sunog. At kunyari ho, kailangan silang bigyan ng bigas. So ginawa ko po, sumandok ako ng pera. Sa Kabanang Lungsod ng Maynila. At kunyari bibili ng bigas. Nung mag-iimbestiga, hindi ko naman ho alam na may mag-iimbestiga pala ron. Nung mag-iimbestiga ho sila, pinuntahan yung mga barangay. Wala naman pala nangyaring sunog. Yung palang kinukwento niyan sunog, sinertify lang ng bumbero. Mga kaibigan. Pagkatapos, tinanong yung mga tao, nakatanggap ba kayo ng bigas? Wala. Anong bigas? Wala ho kaming alam na ganyan. Kasi wala naman sunog dito eh. Yun po, di ba? Pagkatapos, may isa pa akong kaso ngayon. Ano pa? Abay, idinimanda ako, kalahin yun ng mga barangay. Kundi ba naman mga tanga yan? Ang tanga pa yung barangay. Bakit ho? Kasi yung RPT ng ibang barangay, nilagay ko roon. Sa barangay nung aso ko. Aso niya. Doon ko dinala lahat, ninakaw namin. Ayun, nakademanda ko. Yan ho ang aking track record. Ayan. Kapani-paniwalang track record dyan. Di ba? Yun ang dapat na commercial niya. At saka alam nyo ho, ako hong naghikayat kay Erap na pumunta dito sa Maynila. Dito ka tumakbo. Madamo rito. Ang kailangan mo lang dito, gumastos ka ng pera para matalo mo si Lim. Kasi yan si Mayor Lim, walang pera yan eh. Ayaw niya ng corruption. Kaya tinatawag ka namin dito dahil kami para kaming asong gutom dito. Hindi kami makapagnakaw. Lagi kaming inuhuli, pulis kasi yan eh. Di ba? Alam mo si Lim, pulis kasi yan. Laging inuhuli, binubuko kami. Tulad nung
Yung kalahin mo, in-exempt namin yung smart sa pagbabayad ng buwis. Oo. Eh di huli kami ni Lim. Oo. Ayaw ni Lim. Ayaw. Oo. Nagalit sa amin. Oo. Paano kami magnanakaw? Abay, pumunta ka na rito, ERAP sa Maynila. Ito Yeah. noong 2013, di ba? Wala tayong ibang dapat gawin kundi mamili ng boto. Oo. Di ba? Oo. Kaya ang nilamang natin, 30,000 lang eh. Isipin mo, kami rin yung nagsama-sama nung panahon ng 2007, nanalo si Lim. Oo. Kalaban namin si Lim. Oo. Eh, noong 2010, medyo nalo ko. Wala na akong kakapitan. At niloko ko na lang si General Rason. Oo. Kinunang ko na lang ng 50 million para Naku po. palabasing siya kandidato ko. Pero si Lim din ho ang mayor ko eh. Oo. So, nabaliwala ho yung pangangampanya ko kay Rason. Wala nga bumoto eh. Pero meron akong 50 million. Naghati kami ni Danny Lacuna. Hoy. Hindi, kunyari ako si Isko Oo, si Isko ka. Hindi ako si Lapid pa. Eto nga eh. Ngayon, dinala ko si Erap. Oo. Ang akala ko, buong akala ko, utu-utu yan eh. Si Erap. Oo. Nauto namin. Oo. Kaya nung maupo yan, lalo kong inuto. Nauto Sabi lalo. ko nga sa kanya, Oo. ang dapat itawag sa'yo ay Ano? President Mayor. Yan. Haba Nilagyan ko nga ng pamagat yan eh. Ano? President Mayor. Oo. Erap Estrada. Oo. Abay nung mga makalipas ang ilang buwan, Oo. nadagdagan ho yun. Ba? Tawag. Ginawa ko ng President Mayor Daddy. Daddy. President Mayor Daddy namin ni Jackie. Oo. Yan. No, Diba? ang haba. Yan po. Dumami. Ayun. Ewan ko, baka nagtanim ng bala rin to eh. Nagtanim ng Bala bala. ba tinanim? Kaya nawala si Jackie. Oo. Naging butete. Hoy. Oy. Bigla naging butete, lumakit yan. Naging butete. So, ganun po ang mga pangyayari sa Maynila. Yun. Ang katunayan nga ho, ultimong mga kuwan dyan, mga sidecar. Oo. Abay, kinikikilan ho namin yan eh. Yan ang dapat mong commercial eh. Ang habang commercial niyan pag tayo gumawa. Oo. Kasing haba ng Ten Commandments. Pag isina-commercial yung track record ni Isko, abay malulumang Ten Commandments. Ilang oras ba yun? 4 na oras yung Ten Commandments eh. Abay ito, abutin ng 10 oras. Ang pag-uusapan lang, kawalang yan eh. Na kanyang pinagagawa sa lungsod ng Maynila. Aray. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Akala ko tatawag dito si Lola Rhea. Oo. Kasi ito, matanda na ho ito si Lola Rhea Ochoa. Ginang Rhea Ochoa. Siya po ay retired parole officer, probation and parole officer ng Department of Justice. Ang edad niya po ay 82 years old kung di ako nagkakamali. Napakaliton lola nito. Oo. At ito, hipan mo lang matutumbay. Sobrang payat eh. At itong si Lola Rhea, nag-iisa ito sa kanyang bahay. Diyan po siya nakatira sa Calixto Daico, sa Mipako. Sa Paco, Maynila. Calixto Daico yung pangalan nun. Doon nakatira sila Barba nung araw yung mga kapatid ni Marcos. Pati yung nanay ni Marcos, doon yung nakatira, alam ko Calixto Daico. Ngayon,
Itong si Lola Rhea na 82 years old, na payatot, ang tawag nga sa kanya ron ng iba, Lola Payatot eh. Oo. Oo, ngayon, ito huy hinaharas eh. Wala siyang malapitan, nag-iisa siya sa buhay. Yung kanyang asawa, nagtatrabaho sa Saudi Arabia eh. Minsan lang umuwi yun eh. Taunan yata kung umuwi. Oo. Eh, ang bahay niya, isipin mo. Pagkatapos, pinipirwisyo po ito ng walang hiyang barangay chairwoman. Na ang pangalan po Norma Desiderio. Ito daw po chairwoman ng barangay 671. Diyan po sa Paco. Malimit pong tumawag sa akin ito, hindi ko naman magawa ng paraan para maitutulong ko sa problema niya. Alangan namang kumuha ako ng Armalite at rat-rating ko yung barangay chairwoman. Kasi kung ako tatanungin ninyo, gano'n na lang ang solusyon eh. Para matigil ang kahayupan itong barangay chairwoman na to eh. Na ginagawa dito sa matanda. Ewan ko, bakit kinukonsumi nila yung matanda? Ano ba mapapala ninyo doon? Isang nakikita ko lang dahil si Lola, diehard fan ni Mayor Lim. Itong mga ito, palibasa, yung asawa pala nitong barangay chairwoman na to, na ang pangalan ni Arlene Desiderio. Ito naman pala ngayon ang namamahala ng towing ni Isko Moreno dyan sa Maynila. Kaya pala gano'n na lang ang pamimirwisyong ginagawa. Pinupolitika yung constituent sa madalit sabi. Di ba yan yung pag-abuso yan sa mga kababaihan? Violence against women and children. Oo, kaya gusto ko sanang makausap ang abogado o sino man para matulungan itong matanda kasi nag-iisa nga sa bahay eh. Kawawa. Umiiyak kagabi. Pasensya ka na Anya kung ikaw ang nagiging shock absorber ko na pagsusumbungan ko kasi sinubukan na po niyang magsumbong sa barangay bureau. Wala po nangyari. Siyempre magkakakampihan. Ayaw nilang tulungan yung matanda. Ayaw nilang intindihin kahit ng pulis. Kung ikaw man ang nasa ganung edad, ikaw ba gaano katagal para matagalan mo yung pabalik-balikin ka nang wala ka naman palang inaasahang gagawin sila. Dahil magkakasabwat yan eh. Hindi ba? Tama. Siyempre, poproteksyon na nila, kasama nila yan eh. Wala na akong pinakamaganda dyan, kundi kung may magbubuluntaryo siya ng mag-abogado rito kay Lola, no ha? Yung makakalakad siya na mapupuntahan niya si Lola sa bahay. At maigagawa niya ng formal complaint. Laban dito sa mga gumagawa. Minumura siya. Kasi yung harapan ng bahay niya, ayaw niya nga namang may mga nakaparada doon sa bahay niya. Di ba? Nilagyan niya ng barega. Tama yun. Para daw parking. Para hindi ang liit lang ng karsada nga naman doon. Tapos itong walang hiyang barangay chairman na ito, na tinutulungan ng barangay secretary niyang walang hiyari na Waligat Mayta ng pangalan, pinaparada yung bulok na sasakyan ng barangay doon sa harap ng bahay ni Lola. Meron pang araw, itong anak nitong Gatmaytan, umakyat pa ron sa bakod niya. Bakit daw? At pinagkukukunan ng litrato yung loob ng bahay ni Lola. Mrs. Ochoa, ni Lola Ochoa. Ngayon, ito pang aabuso ito sa matanda eh. Nung minsan, kahapon yata, iniskandalo nila doon sa harap. Yung tinatakot nila, yung ewan ko, pinagmumura doon sa, tapos kinuha yung mga barega niyang bakal. At pati yung mga kadena, pinagpuputol. At tapos kinuha, di ba nakaw yun? Nakaw na yun. Ninakaw ng barangay chairman. Property niya yun. Kanya yun eh. Oo. Baka pati yung pinakilo na. Dahil bakal yun eh. Mga Eh, magnanakaw na barangay ito. Nako. Ewan ko hindi tumawag si Lola eh, no? Nag-iisa kasi sa bahay yun. Baka Hindi nakatulog na makakuhaan. puyat siguro. Oo eh. Mga natukoy kaibigan. yan. Di ba, Lola?
konting panahon na lang. At ika nga po, malapit nang mawala sila dyan. Yung barangay na yan, mga kaibigan, na nakatira dun sa malapit sa ilog. Yung pala bahay nung hayop na yun. Ito palang asawa nito, yun ang director dyan ng towing. Alam mo naman yung towing, karnap yan Oo. Talagang lakad nito mga ito, puro sa kawalang hiyan. Perwisyo sa kapwa. Tumawag po si Lola, hindi na uli tumawag. Hindi na uli tumawag. Anong oras? Maga pa? Before nung program yata. Tumawag, alas 9. Di bale. Sa ibang araw. O kaya tawagan mo pakausap mo kay Mayor Lim on the air mamaya. Public service ito di ba? Bagay na bagay ito sa programa ni Mayor Alfredo Lim at saka ni Miguel Hill. Doon sa susunod po sa atin yon. Katapat at Karancho. Ito sabi ni Donald ng Tondo, tunay na kagalakan ang hatid talaga ng mga magagandang programa ng DCRJ at A-Try Media. Tunay na himpilan ng bawat Pilipino at himpilan din ito ng mga mamamayang uhaw at gutom sa tamang pagpapahayag at tunay na ihemplo sa magagandang katwiran at tamang paniniwala. Mabuhay at salamat po. Salamat din, katropang Donald ng Tondo. Sabi ni Kiupal Honrado, he will only resign if he feels that he is no longer capable of doing his job. Ganun. Kung hindi niya pa nahalata. Kung tulad niyang kapit tuko, di talaga mag-resign kahit ubod ng bulok at walang kwenta siya. Kasi alam niya na true love siya ni Penoy. TL tanim laglag naman ang ginagawa niya sa mga pasahero. Yan ay galing sa numero, ang huli pong number ay 9239. Ito naman, from Odrak o Cardo, ng Paco, Manila. Good. Ito, taga Paco ka pala, Cardo. Pakisilip mo nga si Lola dyan sa sa Calixto Daico. Good time ka, Percy. Tong si Erap. Ang pangalan pala, Tong. T-O-N-G. Tong. Si Erap. Tong si Erap mahilig sa tong si Erap. Kapal muka at maitim ang kaluluwa. Pag nanalo daw ulit, libre na uniforme sa PLM. Uniforme ng security guard. Napakadumi na ng Maynila. Biker ako, kaya ikot ko Maynila. Ayun. Iskurap. Nilagyan ng orange na mga kubol kahabaan ng diviso bend. Nawawala tong computer natin Kaba ng Pedro Hilltop, masikip na, puro kotong sa mga vendors. Puro pera, pati divisoria, ubod ng basura. Ibasura si Erap at mga konsuhol. Ayan. More power sa DCRJ, sabi ni Eddie Guevara ng Tondo, Manila. Kabalen mo kami, new listener mo kami, Santa Lucia. Sasamahan kami. Ayun. Santa Lucia, saan ba yun? Dito? Sa Pasig? Sa Juan? Rizal? Hindi ko alam yun Papuntang Kabalen mo kami. New listener. Kababayan daw natin, Kapampangan. Kapampangan. Luz M. Limlim naman, galing po ito. Enjoy makinig sa iyo kasi alakang sinisino. Keep up the good work. Brad. Salamat po. Toti Bautista ng Bulacan. Good day, katapat. Bakit kasi nailuklok ang tulad ni Lito Lapid? Hindi ko katapat ito. Katapat mamaya. Lapid fire pa ho tayo. Sayang ang resources ng gobyerno sa makakapal at walang alam kundi magsipagnakaw lang. Yun. Jess Nazareno ng Bulacan. Good day, Kapersi. Paano po makasali sa papremyo niyong iPad? Wala kang dapat gawin kundi mag-text ka lang ng iyong message, greetings. O pagkatapos po, nandiyan na po yan, nakatago na po yan. Yung number niya. At dyan pipiliin sa mga nag-text ng greetings yung number mo. ang
mananalo ng iPad. Yun. Ang hirap niyan, baka manalo ka, sabihin niluto ko. Di kapangalan niya, may kaibigan ako ha. Oo. Yun, ang pangalan nun, John Nazareno, na pumanaw na yun eh. Veteran, ang galing na journalist nun, na broadcaster, writer, ang galing nun eh. Ang anak nun pangalan, Jess Nazareno. O, bihira yun, di ba? Oo. Ngayon, ito si Roy Balbuena ng Antipolo, noong June 12 pala, nalaman ni Francis Zamora na, Etsa Puera, ba't namamatay itong monitor? Siya sa ticket ni Gia Gomez, nag-meeting sila sa selda ni Jinggoy, nandun si Gia, Erap, mga anak ni Jinggoy, tatay ni Francis, Z, Grace po at mga kaibigan. Ayaw bitawan, 46 nila hawak ang San Juan ng mga kampo ni Lucy Perap. May death threat pa daw ngayon si Francis Zamora. Trabaho ni Erap yan, mga katarantaduhan ganyan eh. Good day, Ka-Percy, may nakalimutan sabihin si Isko. Alam ko din kung paano maglaro ng poker. Tulad ng nilalaro ni President Mayor Daddy Erap Estrada ng mga videohan kasama si Jinggoy at Atong sa casino. Ano bang si Grace po, ano ba sabi? Na tungkol saan? Di ba poundling? Poundling. At hindi daw nag-match. Sa DNA sample yung sinasabing posibleng kamag-anak. Nagbo-volunteer naman si Bongbong na magpa-DNA sila, di ba? Dahil may chismis na di ba? Anak siya ni Marcos. Anak siya ni Marcos kay Rosemary Sonora, di ba? Anak siya ni Rosemary kasi yung lalaki hindi nanganganak yun eh. Ang babae. Tama. Anak siya ni Rosemary kay Marcos. Sabi nila. Nagbo-volunteer na si Bongbong. Sabi naman ni Brian Peña Cruz, Boss Percy, etal, ito si LP Standard Loser. Maroas, isa rin itong loko-loko. Huwag daw magdala ng bala mga daw. Sino gago magdadala at magpapain sa kanya sarili sa perwisyo? Gago ba siya? Ibig sabihin ni Maroas, huwag na kayo magdala. May bala na ron. Tama. Huwag na kayo magdala. Bueno, mga kaibigan, Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y Sa mga nagtatanong po, sino Vice Mayor ni Mayor Alfredo Lim? Ang Vice Mayor, Atong Asilo. Magaling yan. Sino yun? By Congressman yun. Ng 1st District of Manila, 3 term. Walang talo. Naging konsihal, 3 term din. Malinis ang pangalan. Wala pong record na kamukha ni Isko. Bahala na kayo. Gusto rin ni Tricia Bunoan. Ito si Tricia Bunoan. Hindi ko malaman kung ano to, tinatakbuhan ito, talagang Vice Mayor. Bakit? Hindi ko alam kung nagpa-fundraising ito. Pumunta kay Mayor Lim yan eh. Ang sabi niya, ako niya itatakbong Vice Mayor at kayo ang Mayor ko. Di maganda. Kasi mukhang ang iniisip mo sa ikabubuti ng Maynila. Tama. Kasi pag sinabi mong pili mo ako may mabuti hangarin mo. Hindi masama ang hangarin mo. Madidite agad kung masama ang intention mo eh. Kanino ka ba? By kay Erap. Magnanakaw ito. Di ba? Tama. Walang iya ito. Ganun kagad eh. Ganun din yung Vice Mayor, Atong Asilo. Si Tricia Bunoan, ang dami nakakabit na poster, si Erap ang kasama. Sabi ng mga tao, Inay! Paalam na tayo. Okay, hanggang bukas panguli. Ito po si Rose Navenal. Ito po naman si Peter Talastas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Po si Atong mabuhay po kayo. Mga kaibigan, ang tabayanan ninyo, susunod agad ang programang Katapat at Karanyo. Kasama po ang ating idolong alkalde ng lungsod ng Maynila, Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Babalik po tayo sa Lunes na po sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Lito!
Lapid